Kabanata 4961 isinaaktibo ni Zizel ang pagbuo ng bundok upang maiwasan ang lahat na makatakas. Hindi ito ang tamang panahon para madamay ang lahat. Bagamat ang porma sayon upang isakripisyo ang buong Chaos District ay naiset up, nangangailangan ito ng malaking enerhiya upang ma-activate. Bukod dito, ang buong pag-activate ay magtatagal. Nais niyang tiyakin na walang mga pagbabago sa kanyang plano, kung hindi, ang kanyang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ganoon ba? Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng puting robo ang lumabas sa karamihan. Ito ay walang iba kundi ang Grand Patriarch ng Saber Sect, ang Sword Master. Ang Sword Master ay humakbang pasulong at sinabi, "Bago ako dumating dito, narinig ko na ang Dooms ay nakipagsabwatan sa mga extraterrestrial demons." Tumayo si Zizel at pinabulaanan, "Kalokohan. Sino ang nagpakalat ng maling tsismis?" Ang Grand Patriarch ng isa pang nakatagong sekta ay humakbang din at nagsabi, "Napakaraming pagsisikap ang ginawa mo para idaos ang Endless Tournament at maakit kami rito para mapatay mo kami, kunin ang aming lakas, at pagkatapos ay buhayin mo ang iyong ama, tama ba? Pinaplano mo ring isakripisyo ang buong Chaos District." Inilantad ng mga Grand Patriarch ng ilang nakatagong sekta ang plano ni Zizel. Pawis na pawis si Zizel. Nilisan na ni Mekaisto ang teritoryo ng Dooms na may huling bit ng enerhiya sa porma sayon. Hindi siya makakabalik kaagad, kaya kinailangan ni Zizel na bumili ng ilang oras. Zizel retorted, "Kalokohan. Ang mga tao ang nakikipagsabwatan sa mga extraterrestrial demons." Pagkatapos magsalita, ipinakita ni Zizel sa kanila ang eksena ng pakikipagkita ni Yardos sa ikalawang commander ng extraterrestrial demons at pagligtas sa mga extraterrestrial demons sa loob ng Chaos Tablet. Sabi ni Zizel, "Ginamit ko ang Endless Heart para magkaroon ng insight sa mga kaganapang ito. Ang mga tao ay nakipag-alyansa na sa mga extraterrestrial demons. Si Yardos ang pangunahing utak. Si James at ang iba pang mga tao ay kanyang kasabwat. Ang mga tao ang nagsisikap na isakripisyo ang Chaos District. Nagsimula na silang lumikas sa human universe at papalabas na sa Chaos District. Matagal nang alam ang tungkol sa kanilang mga plano at nais na ilantad ang kanilang pamamaraan sa Endless Tournament. Pagkatapos, maaari tayong makabuo ng isang countermeasure ng magkasama. Gayunpaman, kailangan kong ihayag ang lahat ng maaga dahil pinaghihinalaan ako ngayon. Ang lahi ng tao ay lihim na nakikialam sa Endless Tournament ng Doom Race at ginagamit ang lahat ng posibleng paraan upang makagambala sa pagitan natin at ng iba pang mga sekta." Ang mga salita ni Zizel ay napakamakatwiran at may batayan na kahit si James ay maniniwala sa kanya kung siya ay walang alam sa katotohanan. Nagsimula na talagang lumikas ang human universe sa Chaos District, at totoo rin ang eksena ng pakikipagtagpo ni Yardos sa ikalawang commander ng extraterrestrial demons. Matapos marinig ang paliwanag ni Zizel, nataranta ang lahat ng naruroon at hindi sigurado kung sino ang paniniwalaan. Naging balisa si James matapos mapansin ang pag-aalinlangan nila. Tumayo siya at sinabing, "Huwag kang magpapaloko. Napakaraming powerhouses ang namatay sa teritoryo ng Dooms. Hindi pa ba sapat na ebidensya iyon para patunayan ang kanilang masasamang plano?" Pinandilatan ni Zizel si James at malamig na sinabi, "Ano ang mapatunayan ng kanilang pagkamatay sa ating teritoryo? Ang mga tao ay may masamang intensyon at gustong i-frame tayo. Kayong mga tao ay sadyang pinatay ang mga powerhouse na ito sa ating teritoryo. Kung kami ang utak, hinding-hindi kami kikilos sa sarili naming teritoryo." Tinuro niya si James at inakusahan, tao rin siya na nakikipagsabwatan sa mga extraterrestrial demons. "Ibaba mo siya." Sa utos ni Zizel, sumugod sa bulwagan ang ilang ganap na armadong sundalo at kinubkob si James. Kabanata 4962 Wala pa ring kamalay-malay si Zizel na ang cultivator na kanyang inaakusahan ay si James. Gayunpaman, humakbang siya at itinuro ang mga daliri sa kanya. Sa makatuwid, natural siyang naging kaaway niya, at kinailangan niyang alisin siya. Ang mga sundalo ay nakasuot ng itim na baluti at may hawak na mga espada. Pagkapasok nila sa bulwagan, ang iba pang mga powerhouse ay umatras at naglinis ng isang lugar para sa kanila. Hindi nila masabi kung ano ang totoo at naguguluhan pa rin sila.
Sa makatuwid, hindi nila nais na kumilos ng padalos-dalos bago magkaroon ng isang mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Hindi naabala si James ng mga sundalo. Tumingin siya kay Zizzle, casual na ikanaway ang kanyang kamay, at isang eksena ang nagsimulang maglaro sa harap ng lahat. Sa eksena, dinala ni Zizzle si Wyatt sa isang espiritual na bundok sa teritoryo ng Dooms. Pagkatapos, nagbukas ang dalawa ng isang pormasayon at nakilala ang isang extraterrestrial demon. Ipinakita rin ang eksenang muntik ng lamunin si Wyatt. Nagulat ang mga powerhouse sa loob ng bulwagan. Sa tingin mo sapat na ang isang pekeng ilusyon para gawin akong scapegoat? Dumilim ang mukha ni Zizzle. Itinaas niya ang Endless Heart, at isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw, na sumire sa eksenang ipinakita ni James. Then, she ordered, ibaba mo siya. Pagkatapos mapili ang bagong Endless Lord, parurusahan niya ang lalaking ito na nakipagsabwatan sa mga extraterrestrial demons. Ang mga sinaunang powerhouse na naruroon ay agad na naintriga sa pagbanggit sa Endless Lord. Ngumisi si James, Sinaksak ng mga sundalo si James, at hindi mabilang na sword energy ang bumato sa kanya. Gayunpaman, nanatiling hindi nasaktan si James. Boom! Ang mga shockwaves ay tumagos sa lugar at nawasak ang bulwagan. Hindi mabilang na mga magsasaka ang lumipad mula sa mga guho. Panay ding lumutang si James sa langit, napapaligiran ng mga sundalo. Malungkot ang mukha ni Zizzle. Tinitigan niya si James at naisip niya, sino siya? Si James kaya. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang iniisip. Naakit na niya si James palabas ng Chaos District, at papunta na siya para iligtas si Yardos. Imposibleng nasa teritoryo pa rin siya ng Dooms. Kung hindi si James, sino? Henrik, marahil. Para kay Zizzle, ang tanging tao na maaaring magdulot ng banta sa kanya ay sina James at Henrik, na kahit papaano ay nakakuha ng Grand Purge Formation. Kung wala si Mekaisto, hindi kumpiyansa si Zizzle sa pakikitungo kay James at Henrik ng mag-isa. Anuman ang pagkakakilanlan ng taong nauna sa kanya, ang layunin niya ay bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Gusto niyang harapin ang mahirap na tao na may Endless Heart. May Endless Heart din si James, pero genuine siya. Gayunpaman, ang Endless Heart ang trump card ni James laban sa ikalawang commander ng extraterrestrial demon, si Mekaisto. Kaya naman, ayaw niyang ilantad ito bago lumitaw si Mekaisto. Swoosh! Sa sandaling iyon, ang mga sundalong nakapaligid kay James ay naglunsad ng panibagong pag-atake. Ayaw ni James na saktan ang mga kawal ng Dooms, na hindi alam ang katotohanan. Gayunpaman, nagsagawa na sila ng aksyon laban sa kanya. Kaya, hindi na siya nagpakita ng awa. Gamit ang pagkakawe ng kamay, nagpatawag siya ng ilang mahiwagang inscription na naglalaman ng nakatatakot na kapangyarihan. Kabanata 4,963 ang kapangyarihan ng mga inscription ay kumalat, at ang mga sundalo ay agad na sumangga. Napagtanto ni Zizzle na ang taong nauna sa kanya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at kailangang maging si Henrik o si James. Ang kanyang kalaban ay isa na hindi niya kayang hawakan ng mag-isa. Sabi niya, ang Endless Tournament ay magsisimula ng maaga. Ang sinumang pumatay sa taong iyon ay gagantimpalaan ng Endless Heart. Kinikilala ng Endless Heavenly Path ang nagtataglay ng Endless Heart bilang bagong Endless Lord. Ang ilang mga powerhouse ay agad na naintriga sa kanyang mga salita. Tumingin si James sa mga powerhouse na gagawa ng aksyon laban sa kanya at pinagsabihan sila, matagal na kayong nabubuhay pero hindi man lang matukoy ang tama sa mali. Ang isang peking Endless Heart at ang posisyon bilang Endless Lord ay sapat na para lokohin ka at mawala ang lahat ng loika sa iyo. Sinasabi mo bang peke ito? Ngumisi si Zizzle. Kaagad pagkatapos, na-activate niya ang Endless Heart. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng 10 Districts Heavenly Paths ay natipon sa paligid niya. Napapaligiran siya ng makulay na liwanag, na nagmistulang isang ethereal na nilalang. Sa kapangyarihan ng 10 Districts Heavenly Paths na bumabalot sa kanyang katawan, ang kanyang aura ay agad na tumaas. Siya ay nagmukhang isang walang katulad na diyosa, at ang ilang mahihinang magsasaka ay nagkaroon pa nga ng gana na sambahin siya. Matapos maramdaman ang kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito, natukso ang ilang powerhouse.
Itigil mo na yang kalokohan mo, demon. Isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas, nakasuot ng kulay abong balabal, ang humakbang pasulong at lumukso sa langit. Ang matandang lalaki na naglalabas ng malakas na aura ay ang Grand Patriarch ng isang nakatagong sekta at nasa tuktok ng Chaos Transcendere rank. Ang kanyang cultivation base ay mas makapangyarihan kaysa kay Lucius, na kinilala bilang pinakamalakas na cultivator ng Endlos. Malamig na tinignan siya ni James at ni Nishan, the peak of the Chaos Transcendere rank. Bumaba ka. Ayokong kailanganin kang patayin o kahit kanino. Kung mas maraming namamatay, mas maraming enerhiya ang sisipsip ni Zayden para sa kanyang muling pagkabuhay. Ngumisi ang matandang lalaki, hanggang ngayon, sinusubukan mo pa rin kaming linlangan. Ang matandang lalaki ay ang Grand Patriarch ng isang nakatagong pamilya, ang Xenacus. Ang kanyang pangalan ay Bardwell Zinaki. Nagpatawag si Bardwell ng isang palakol at inihampas kay James. Ang kanyang pag-atake ay tila maaaring hatiin ang kawalan. Inihagis ni James ang Blithe Omniscience at naiwasan ang pag-atake. Pumunta siya sa Dooms para pigilan ang Pocona ni Zizzle, hindi para labanan ang mga powerhouses mula sa mga nakatagong sektang ito. Ang pagpatay sa kanila ay makakatulong lamang sa plano ni Zizzle. Ang Blithe Omniscience. Dumilim ang mukha ni Zizzle. Sigurado siyang si James ang lalaki. Ang Blithe Omniscience ay isang supernatural power na nilikha ni Yardos. Sa human race, kakaunti lang ang nagal-inang nito. Mas kaunti pa ang mga tao na may ganoong mataas na kasanayan dito. Sigaw ni Zizzle, ano ba ang goal mo para makalusot sa teritoryo natin, James? Sinusubukan mo bang pukawin ang hidwaan sa pagitan natin at ng iba pang mga sekta? Gusto mong mag-away tayo para ang mga tao ay umani ng mga benepisyo, tama ba? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Nagulat ang mga powerhouse na naruroon matapos marinig ang pangalan ni James. Batid ng lahat ang lakas ni James. Sa Chaos Arena, binasag ni James ang Tenfold Purge Formation at napatay ang ilang powerhouses sa Chaos rank. Siya ba talaga? Sa gitna ng karamihan sa di-kalayuan, isang babaeng naka-purple na damit ang nakatitig kay James. Ang babae ay walang iba kundi si Wailria. Sinamahan ni Wailria ang pinuno ng Theas sect, si Cedrus, upang dumalo sa Endlos tournament. Hindi na naisip ni James na itago ang kanyang pagkatao. Nag-transform siya pabalik sa kanyang aktwal na hitsura at mahinahong sinabi, tama ka, ako ito. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ang plano mo, Zizzle. Haha. Isang malamig at pamatay na tawa ang pinakawalan ni Zizzle. Kabanata 4964 na nagkatinginan sina James at Zizzle, puno ng puot ang kanilang mga mata. Malamig na sabi ni Zizzle, nakikipagsabuatan si Yardos sa mga extraterrestrial demons. Paano mo ipapaliwanag ang iyong malapit na relasyon kay Yardos? Ginamit ni Zizzle ang lahat ng paraan upang bumili ng oras hanggang sa maging aktibo ang pagbuo sa palibot ng Chaos District. Sa lalong madaling panahon, ito ay magiging isang pagpatay, at ang buong Chaos District ay isasakripisyo. Umalis na si Mephisto para i-activate ang formation, at kinailangan ni Zizzle na maghintay sa kanyang pagbabalik. Kung hindi, ang sitwasyon ay mawawala sa kanyang kontrol. Tama siya. Bigyan mo kami ng paliwanag, James. Nakikipagtulungan ka rin ba sa mga extraterrestrial demons? Nagtiwala sa kanya ang mga powerhouse na nagtatanong kay James. Gayunpaman, sinabi ni Zizzle na ginamit niya ang Endless Heart para magkaroon ng pangitain tungkol sa pagliligtas ni Yardos sa mga extraterrestrial demons. Sa makatuwid, nagkaroon sila ng mga pagdududa tungkol sa Yardos. Hindi na nag-abalang ipaliwanag ni James ang sarili. Sabi niya, ang ikalawang commander ng extraterrestrial demon ay nasa loob ng Mount Chaos. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, paano kung pumunta tayo doon at alamin ang totoo? Tumingin siya kay Zizzle at nagtanong, sabay ba tayo? Sumagot si Zizzle, bakit hindi? Naisip ni James na susubukan ni Zizzle na hadlangan siya sa lahat ng posibleng paraan. Isang masamang premonition ang bumangon sa kanyang puso matapos siyang makitang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Naisip niya sa sarili, nakaalis na kaya ang mga extraterrestrial demons?
Inilabas niya ang kanyang Zen at iniskan ang espiritual na bundok na nakilala ni Zizel sa mga extraterrestrial demons. Aktibo pa rin ang Porma Sion sa paligid nito. Hindi ito nagawa ng kanyang Zen para ma-detect ang presensya ni Mekaisto. Sa kasalukuyang mga pangyayari, walang pagpipilian si James kundi subukan ito. Iminuwestre ni Zizel sa kanya, sinabing, akayin mo ang daan. Nauna sa kanila si James. Sa isang iglap, nagpakita siya sa espiritual na bundok kung saan naroon si Mekaisto. Isang malaking grupo ng mga magsasaka ang dumating pagkatapos niya. Agad na naramdaman ng lahat ang mahiwagang Porma Sion sa paligid ng espiritual na bundok at tumingin kay Zizel. Sabi ng isa sa kanila, buksan mo ang formation, Zizel. Tingnan natin ang lugar. Binuksan ni Zizel ang Porma Sion nang walang pag-aalinlangan. Matapos buksan ang Porma Sion, lumitaw ang espiritual na bundok sa kanilang mga mata. Ang madilim na palasyo ay napalitan ng isang maluho at marilag na palasyo. Mayroon ding ilang mga sundalo mula sa Dooms sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag ni Zizel, ang espiritual na bundok na ito ang ating banal na lugar. Mga pangunahing miyembro lang ang pinahihintulutang pumasok. Nang mapansing walang abnormal, nabaling ang tingin ng lahat kay James. Malamig na tanong ni Zizel, ano ang sasabihin mo ngayon, James? Nagsalubong ang mga kilay ni James. Natitiyak niyang si Mekaisto ang may pananagutan sa mga naunang pagpatay. Paano siya biglang nawala? Magpaliwanag ka, James. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Ano pa ba ang sasabihin mo, James? Tinanong ng mga powerhouse si James. Huminga ng malalim si James. Si Zizel ay mislan sa kanyang plano. Nadama ni James na hindi na kailangang magpaliwanag sa mga powerhouse na ito na bulag sa katotohanan. Dahil wala ang ikalawang commander ng extraterrestrial demon, ito ang perpektong pagkakataon para patayin si Zizel. Mahinahon niyang sabi, wala akong masabi. Malapit nang mahayag ang katotohanan. Sa kasamaang palad, maaaring patay na kayo noon. Sa sandaling ang lahat ay tumuntong sa teritoryo ng Dooms, ikaw ay nakatakdang mamatay. Ang tanging pagkakataon mong mabuhay ay ang makipagsanib puwersa sa akin. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa lugar. Malamig na sigaw ni Bardwell, yabang. Gusto kong makita kung nakakatakot ka ba gaya ng ginagawa sa iyo ng mga chismis. Hinawakan ni Bardwell ang kanyang palakol at inilunsad si James. Gusto niyang siya ang pumatay kay James para makuha niya ang Endless Heart at maging Endless Lord. Magkakaroon siya ng kontrol sa landas ng langit ng 10 distrito at magkakaroon ng pinakamahalagang autoridad sa Endless. Ang gintong palakol ay umindayog kay James nang may napakalaking momentum. Bago damapo ang gintong palakol kay James, nabasag ng nakakatakot na puwersa nito ang mga bundok sa ibaba nila. Marami sa mga cultivator ng Dooms ang agad na napawi. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong sumigaw bago sila tuluyang naalis sa buhay. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang mga espiritual na kapangyarihan na natitira ay nawala sa kawalan. Sumama agad ang pakiramdam ni James matapos masaksihan ang lahat. Gayunpaman, wala siyang maraming oras para mag-isip. Nakaharap sa palakol na paparating, mabilis siyang pumasok sa Omniscience Path. Ang kanyang blood energy ay umikot, at ang kanyang bloodline powers ay bumuo ng halo sa ibabaw ng kanyang katawan. Isang nakakatakot na aura ang lumitaw sa kanyang katawan at bumuo ng pangalawang halo. Kasabay nito, ang aura ng kanyang kaluluwa ay tumataas din at nabuo ang ikatlong halo. Agad na natabunan ng tatlong halos ang katawan ni James. Ang Omniscience Path H's 11th rank. Dumilim ang mukha ni Zizel. Matapos makapasok sa Omniscience Path H's 11th rank, napakalakas ni James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas upang harangin ang palakol ni Bardwell. Sa susunod na sandali, pinalayas niya ang Blythe Omniscience at nawala. Bigla siyang sumulpot sa likod ni Bardwell. Bago pa makapag-react si Bardwell, natamon siya. Dumura siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa malayong espiritual na bundok. Boom! Nawasak ang espiritual na bundok, at nagsimulang kumalat ang mga bitik sa buong lupa. Ang mga doom sa loob ng espiritual na bundok ay pinatay kaagad. Tinalo ni James si Bardwell, na pumasok sa Chaos Transcendere rank, sa isang strike lang.
Bagamat kayang talunin ni James si Bardwell sa 11th rank ng Omniscience Path, hindi naging madali ang pagpatay sa isang powerhouse sa Chaos Transcendere rank. Boom! Isang magulong matandang lalaki ang umakyat mula sa mga guho. Umungol si Bardwell, "Mamatay ka, James. Di mo alam kung kailan ka susuko." Walang pakialam na tumingin sa kanya si James, saka kumaway sa sinabi niya. Isang malakas na porma sayon ang agad na lumitaw at nakulong si Bardwell sa kalangitan. Sigaw ni Zizzle, "Ano pa ang hinihintay ng lahat?" Mabilis na kumilos ng sama-sama at ibagsak si James. Ilang powerhouses ang agad na sinisingil kay James. Gayunpaman, pinili ng karamihan na ipagpatuloy ang pagmamasid sa sitwasyon. Hindi man sila naniniwala kay James, hindi rin sila nagtiwala kay Zizzle. 12-dosenang mga powerhouse ang nakapalibot kay James. Ang mga kumilos laban kay James ay tiwala sa kanilang lakas. Sila ay alinman sa mga sect leader o Grand Patriarch ng mga nakatagong sekta. Lahat sila ay napakalakas, at kahit ang pinakamahina ay nasa Chaos Transcendere rank. Ang ilang Chaos Omni rank ay nagsingil din kay James. Bago muling lumitaw ang mga nakatagong sekta na ito, ang isang powerhouse sa Chaos Omni rank ay sapat na malakas upang mapuksa ang 10 distrito. Gayunpaman, may ilan sa kanila sa isang lugar ngayon. Ang mga kumilos ay sabik na makuha ang Endless Heart, at sila ay nagbilang ng halos 10 bahagi ng mga nakatagong sekta. Mga powerhouse. Sumilay ang masamang ngiti sa mukha ni Zizzle. Mataimtim na sinabi ni James, "Gusto ba ninyong lahat na mamatay ng husto?" Tumingin siya kay Zizzle. Kahit na galit si Zizzle, hinangaan niya ang katalinuhan nito. Sinamantala niya ang kasakiman ng mga powerhouse. Kahit hindi pa nila alam ang katotohanan, marami pa rin ang humakbang para labanan siya para makuha ang Endless Heart. Ang pinagsama-samang mga powerhouse na ito ay walang kapantay para sa kanya, ngunit hindi niya kayang patayin ang mga ito. Sumakit ang ulo ni James sa sitwasyon. Ang tanging pagpipilian ni James ay pansamantalang i-seal ang mga powerhouse na ito. Kung walang paghahagis ng porma sayon, magiging mahirap gawin ito. Gayunpaman, hindi nais ni James na gumamit ng mga porma sayon ng maaga sa labanan. Napakagulo ng sitwasyon. Minasahe ni James ang kanyang noo. Pagkatapos, tumingin siya kay Zizzle sa malayo at sumigaw, "Ang motibo mo sa pagpatay sa akin ay para makuha ang Endless Heart at maging Endless Lord." Sa ngayon, nasa kamay ni Zizzle ang Endless Heart. Madali mong agawin ito sa kanya, kaya bakit mo pa ako balak patayin? Napalingon si James kay Zizzle. Nagdilim ang ekspresyon ni Zizzle. Itinaas niya ang Endless Heart, at isang maliwanag na liwanag ang lumitaw, na umaakit sa kapangyarihan ng 10 distrito. Mga landas sa langit. Nababalot ng kanilang mga kapangyarihan, siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, at ang kanyang aura ay nakakatakot. Naramdaman agad ng mga powerhouse ang kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito. Kung ito ay kapangyarihan lamang ng isang distrito, wala silang anumang takot. Gayunpaman, nag-iingat sila sa mga kapangyarihan ng pinagsamang landas ng langit ng 10 distrito. Ang pagpatay kay Zizzle at pag-agaw sa Endless Heart ay mas mahirap kaysa sa pagpatay kay James. Malamig na sinabi ni Zizzle, "Tigilan mo na ang pagtatangkang maghasik ng alitan sa pagitan natin, James." Lumingon siya sa mga powerhouse at sinabing, "Mga nakatatanda ko, ipinapangako kong tutuparin ko ang aking salita. Ang sinumang pumatay kay James ay magiging kwalipikadong maging Endless Lord." Isang powerhouse ang sumigaw kay James, "Surrender, James. Baka hayaan ka naming mabuhay." Ayaw ni James na mag-aksaya ng oras para kumbansihin sila. Mabilis niyang inihagis ang Blithe Omniscience at humarap kay Zizzle. Hinulaan na ni Zizzle na gagawa ng aksyon si James laban sa kanya. Nang akmang hampasin ni James, isang proteksyon na hadlang na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito ang pumuligid sa kanyang katawan. Tinamaan ni James ang proteksyon na harang ngunit napadpad ito sa lakas nito. Kahit na makapangyarihan ang ika-11 run ng Omniscience Path, hindi kayang sirain ni James ang protective barrier na nabuo ng mga kapangyarihan ng Heavenly Paths ng 10 districts. "Mayroon akong Endless Heart na nagpo-protekta sa akin, James.
Kahit na ang powerhouse sa tuktok ng Chaos Omni rank ay hindi ako makakasama. Nasa Chaos i-imite rank ka lang at iniisip mo na masasaktan mo ako. Tumawa si Zizzle. Hindi maitatanggi ni James na maganda siya kapag ngumiti. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang kagandahan ay isang sirang puso. Matapos matamba si James ay namamanhid ang kanyang braso. Ilang beses niyang ikinaway ang kanyang braso at pinakilos ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, sinamantala ng ibang mga powerhouse ang pagkakataong umatake. Tiningnan sila ni James nang walang pakialam at nagpatawag ng hindi mabilang na mga inscription. Ang mga inscription ay natipon sa isang napakalaking ceiling formation, na agad na nahuli ang mga sumusubok na atakihin siya. Boom! Ang ilang mga powerhouse ay nakalaya mula sa pagbuo sa loob lamang ng ilang segundo. Swoosh! Isang maliwanag na sword energy ang lumitaw sa kalangitan. Pinili ni James na iwasan ito sa halip na dalhin ito ng direkta. Ang isang espiritual na bundok sa teritoryo ng Dooms ay nawasak kaagad. Ang nakapalibot na lugar ay protektado ng isang pormasayon na itinayo ni Zizzle kasama ang Endless Heart. Kung wala ito, ang mga powerhouse na ito, masisira sana ng mga pag-atake ang buong Chaos District. Nakaramdam ng pagkadismaya si James sa sitwasyon. Naunawaan niya na imposibleng maiwasan ang isang labanan, at ang kasalukuyang sitwasyon ay malulutas lamang sa isang away. Gayunpaman, ang Dooms ay mapapawi. Mayroong isang babae sa mga Dooms na nagkaroon ng isang komplikadong relasyon sa kanya Yemima. Sa sandaling iyon, nakatayo si Yemima sa tuktok ng Mount Doom. Tumingin siya sa malayo na may mataimtim na ekspresyon. Matapos iwasan ni James ang nakamamatay na suntok, agad siyang humarap kay Yemima. Ikaw, bahagyang nagulat si Yemima sa biglang pagsulpot ni James. Napaatras siya ng ilang hakbang at tinignan siya ng masama. Tanong ni James, may tiwala ka ba sa akin? Ako. Nang magsasalita na sana si Yemima, isang powerhouse ang sumugod kay James, at isang malakas na puwersa ang tumagos sa hangin. Ipinulupot ni James ang kanyang mga braso sa payat na baywang ni Yemima at tumakas sa lugar. Boom! Ang Mount Doom ay nawasak kaagad, at ang mga bitik ay kumalat sa buong lupa. Dahil sa mapanirang puwersa ng powerhouse, gumuho ang hindi mabilang na espiritual na mga bundok. Bilang resulta, maraming miyembro ng Dooms ang namatay ng malubha. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Zizzle ng kanilang pagkamatay. Lumitaw si James sa kalangitan sa ibang lugar sa loob ng teritoryo ng Dooms. Hayaan mo na. Sinubukan ni Yemima na kumawala ngunit hindi makaalis sa pagkakayakap ni James. Hindi pinansin ni James ang kanyang mga pakikibaka at sinuri ang pagbuo sa paligid ng teritoryo ng Dooms. Ang kanyang prioridad ay buksan ang pormasayon at ipadala si Yemima sa ligtas na lugar. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ang mga kamag-anak niya bago siya tuluyang lumabas. Napansin niya na ang pormasayon ay makapangyarihan, ngunit hindi problema para sa kanya ang pag-decipher. Dumating siya sa hangganan ng pormasayon at lihim na pinaandar ang 10 magkakaibang kapangyarihan. Itinuon niya ang mga ito sa kanyang kamao at umindayog sa pormasayon. Boom! Ang pormasayon na inilagay ni Zizzle kasama ang Endless Heart ay pumutok at nagkawatak-watek. Sa sandaling masira ang pormasayon, nawala si James sa teritoryo ng Dooms. Hindi nagtagal, nakarating siya sa hangganan ng Human Universe. Binitawan niya si Yemima at sinabing, ang katotohanan ay ilalabas sa liwanag sa lalong madaling panahon. Ginagawa ko ito para iligtas ang buhay mo. Gusto kong malampasan mo ito ng ligtas. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala si James sa lugar, naiwan ang naguguluhan na si Yemima. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa Mount Chaos. Ang pormasayon sa paligid ng teritoryo ng Dooms ay nabasag. Lumutang si James sa langit at tumingin sa mga powerhouse, sinabing, nasira na ang formation dito. Sa mga ayaw mamatay, umalis na agad. Kung pipilitin mong manatili at mamatay, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpigil. Hindi inaasahan ni Zizzle na masisira ni James ang nabuo niyang pormasayon kasama ang Endless Heart. Ang lakas ni James ay lumampas sa kanyang inaasahan. Yung formation na itinakda ko para pigilan ang extraterrestrial.
Nasira ang mga demonyo mula sa pagtakas. Sinusubukan ni James na tulungan silang makatakas. Kapag umalis sila sa lugar na ito, magiging sakuna ito para sa 10 distrito. Makipagsanib puwersa sa akin para mahuli siya. Pagkatapos, itatanong natin siya tungkol sa mga extraterrestrial demons. Nasaan? Walang choice si Zizzle kundi ang sarili na lang ang kumilos. Bagamat ang kanyang cultivation rank ay nasa quasi-chaos rank lang, mayroon siyang endless heart at kayang tipunin ang kapangyarihan ng heavenly path ng 10 districts, na nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Mukha siyang makapangyarihan habang ang nakakasilaw. 1/3. Naliwanag ay bumabalot sa kanyang katawan. Dahan-daang naglakad si Zizzle patungo kay James, na naglalabas ng intensyong pumatay. Sa sandaling nakakilos si Zizzle, agad na umatras ang mga umaatake kay James. Gusto nilang maghintay hanggang maubos sina James at Zizzle, pagkatapos ay umani ng mga benepisyo. Nagmura si Zizzle, mga duwag. Ngayong nabuksan na ang pormasayon, ang ilang mahihinang magsasaka ay mabilis na nakatakas sa lugar. Wala silang interes na makuha ang endless heart, alam nilang masyadong mahina sila para makipagkompetensya. Hindi rin nag-abala si Zizzle sa paghabol sa kanila. Hanggat hindi sila umalis sa Chaos District, hindi sila makakatakas sa kamatayan pagkatapos ma-activate ang formation sa paligid ng Chaos District. Kapag na-activate na ang formation, lahat ng nasa Chaos District ay mamamatay. Isang lalaki at babae ang nakatayo sa di-kalayuan, malayo sa teritoryo ng Dooms. Nag-aalalang tanong ni Wailea, ano ang dapat nating gawin ngayon, sir? Tulungan mo si James. Walang magawang sagot ni Cedrus, paano ako tutulong? Nasa late stage pa lang ako ng Chaos Elemental rank. Hindi ako sapat na malakas para makisali sa laban na ito. Si Zizzle ay may endless heart, at ang kanyang lakas ay hindi maarak. Kung makialam ako, malamang sa isang suntok lang ako mamamatay. Ang Almighty Dragon General Chapter 4968 Cedrus ay hindi nakialam sa kanilang labanan. Si James at Zizzle na lang ang natira sa lugar. Tatlong halos ang nakapalibot kay James matapos makapasok sa Omniscience Path H's 11th rank. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang nakasisilaw, at ang kanyang aura ay malakas. Si Zizzle ay hindi rin mahina. Kahit na ang endless heart na mayroon siya ay isang replika, maaari pa rin niyang ipunan ang kapangyarihan ng 10 distrito ng makalangit na landas. Ang tunay na endless heart, sa kabilang banda, ay makokontrol ang heavenly paths. Hindi ko gustong patayin ka, James. Tinitigan ni Zizzle si James at mataimtim na sinabi, sa totoo lang, hindi ko sinasadyang patayin ka. Noong nakaraan, niligtas pa kita. Gayunpaman, patuloy kang humaharang sa akin at nakipagsabuatan pa sa mga extraterrestrial demons. Bilang Endless Lord, gagamitin ko ang Endless Heart para parusahan ka at pagsilbihan ng hustisya sa 10 distrito. Haha! Ang Endless Lord. Tumawa si James at sinabing, sino ang kumilala sa iyo bilang Endless Lord? Mahinahong sumagot si Zizzle, ang sinumang nagtataglay ng Endless Heart ay ang Endless Lord. Sumenya si James sa kanya, make your move. Dahil pinilit mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Kalmadong humakbang si Zizzle. Ang Endless Heart ay nagpakita sa kanyang kamay at naging isang mahabang puting espada. Ang Endless Heart ay isang kayamanan na maaaring gawing anumang uri ng sandata. Ginawa ni Zizzle ang Endless Heart sa Boundless Sword. Hinawakan niya ang puting espada at nilaslas ito sa hangin, nagpakawala ng malaking sword energy. Ang enerhiya ng sword ay naglalaman ng malaking lakas na kabilang sa landas ng langit ng 10 distrito. Kahit na ang isang powerhouse sa Chaos Omni rank ay hindi maglalakas loob na direktang tumama. Kung hindi, sila ay masasaktan. Kahit na ang dami ng Heavenly Path power na inilagay sa Boundless Sword ay hindi gaanong, ito ay napakalakas pa rin. Tahimik na pumihit si James sa kalangitan at tumingin sa sword energy na kumakaway sa kanyang direksyon. Pagkatapos, tinawag niya ang kapangyarihan ng kanyang 10 path techniques para bumuo ng protective barrier sa ibabaw ng kanyang katawan. Boom! Ang sword energy ay tumama sa protective barrier ni James, at ang kawalan sa paligid niya ay agad na nabasag.
Ang puwersa mula sa epekto ay kumalat sa buong lugar, na sinisira ang lahat ng nasa daanan nito. Ang Mount Chaos ay naglaho kaagad, at hindi mabilang na mga miyembro ng Dooms ang napatay. Ang mapanirang puwersa ay patuloy na kumalat, na umaakit sa distrito ng langit na landas upang mamagitan. Hindi papayagan ng isang District Heavenly Path ang mga powerhouse na sirain ang isang buong distrito. Sa makatuwid, ang District Heavenly Path ay nagpakita at pinigilan ang pagkawasak mula sa pagkalat. Ang pag-atake ni Zizzle ay maaaring magdulot ng malaking pinsala kung hindi nakialam ang District Heavenly Path. Sa kabila ng mapanirang katangian ng kanyang sword energy, hindi ito sapat para masira ang protective barrier ni James. Paano ito posible? Bakas sa mukha ni Zizzle ang hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang walang hangganan na espada at maaaring tumawag sa kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito. Kahit na nasa quasi Chaos rank lang siya, kaya niyang pumatay ng powerhouse sa Chaos Omni rank. Samantala, si James ay nasa maagang yugto pa lamang ng Chaos Elemental rank. Pinandilatan ni Zizzle si James. Mataimtim na sinabi ni James, nakakuha na ako ng 10 sa mga sagradong balumbon at nilinang ko ang 10 path techniques. Maaari kong i-cast ang Tenfold Realms Transcendent Sutra para ipatawag ang kapangyarihan ng 10 path techniques. Hindi man lang ako makalmat ng Endless Heart. Hindi nagpakita ng takot si James at nanatiling kalmado kahit sa harap ng mayabang na si Zizzle. Para sa kanya, ang kanyang pinakamalaking kaaway ay ang ikalawang commander ng extraterrestrial demon, si Mephisto. Malamig niyang tanong, nasaan si Mephisto? Seryoso ang mukha ni Zizzle. Aabutin ng ilang oras bago ganap na i-activate ni Mephisto ang formation. Kahit na sa tulong ng isang time formation, kakailanganin niya ng halos 1 buwan. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung maaantala niya sila ng 1 buwan. Dumaan si James sa kawalan, dahan-daang lumapit kay Zizzle. Napaatras si Zizzle matapos makitang kikilos si James at galit na sinabi, "Teka, James." Huminto si James sa kanyang paglalakad, tumingin sa kanya, at nagtanong, "Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, ano pa ang masasabi mo?" May gustong sabihin si Zizzle ngunit nawalan siya ng masabi. Nagpatuloy si James sa paglapit sa kanya. Gusto niya itong i-pressure at pilitin na magpakita si Mephisto. Sa sandaling magpakita si Mephisto, mabubunyag ang katotohanan, at lahat ng nanunood sa labanan ay malalaman kung anong desisyon ang gagawin. "Tulungan mo ako, Mephisto." Naiwan si Zizzle na walang pagpipilian. Sumigaw siya sa boses, "Kung hindi ka kumilos ngayon, mamamatay ako." Ang mga magsasaka sa malayo ay agad na naunawaan ang sitwasyon pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Malinaw na ang nakikipagsabuatan sa extraterrestrial demon ay si Zizzle. Galit na tanong ni Yori, "Are you really responsible for everything, Zizzle? Bakit ka nakipagsabuatan sa mga extraterrestrial demons? Ang reputasyon ng Dooms na ginawa namin sa nakalipas na mga taon ay nasira dahil sa iyo." Malamig na sagot ni Zizzle, "Ano ang alam mo?" Mabilis na pinalibutan si Zizzle ng mga powerhouse na nakamasid sa malayo. "Ibigay mo ang Endless Heart, at ililibre ka namin, Zizzle." Walang silbi ang lumaban sa puntong ito, Zizzle. Walang awa na nagsalita ang mga powerhouse kay Zizzle. "Haha." Tumawa ng malakas si Zizzle kahit kinubkob. Ang kanyang unang layunin ay bumili ng oras hanggang sa ganap na ma-activate ang formation. Gayunpaman, hindi na niya ito magagawa at wala siyang ibang pagpipilian kundi ihayag ang kanyang tunay na intensyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang mga itim na ulap sa buong Chaos Districts. Pagkatapos, hindi mabilang na mga halimaw ang lumitaw, ibinuka ang kanilang mga bibig, at nilamon ang ilang planeta, na agad na pinatay ang mga naninirahan. Ang parehong sitwasyon ay nangyari sa buong Chaos District. Samantala, lumitaw ang ilang black hole sa paligid ng gumuhong Mount Chaos. Kaagad pagkatapos, may ilang halimaw na lumabas mula sa mga black hole at nagsimulang umatake sa mga magsasaka sa lugar. Extraterrestrial demons. Napakarami sa kanila. Nagulat ang mga magsasaka sa lugar. "Haha." Tumawa si Zizzle. Nakakatakot ang itsura niya habang nakangiti. Ang tila sagradong liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay agad na nagdilim,
na nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang malakas na demonyo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, James. Hindi nila kailangang mamatay ng ganoon kaga, ngunit wala na akong pagpipilian ngayon. Nagdilim ang mukha ni Zizzle. Dumagundong. Sa malayong kawalan, maraming pagsabog ang nangyari ng magkasunod. Ang mga powerhouse ay nakikipaglaban sa halimaw na lumitaw. Kahit na makapangyarihan ang mga halimaw, hindi sila kalaban sa grupo ng mga powerhouse. Gayunpaman, ang mga powerhouse ay mas marami. Bago nila maalis ang unang alon ng mga halimaw, isa pang alon ang dumating sa kanila. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Nakaranas siya ng katulad na sitwasyon sa Supreme Illusions at alam niyang hindi titigil ang alon ng mga halimaw maliban kung maalis ang mga inang gumagawa sa kanila. Nagmura si James, "Damn it. Dapat may death wish ka, Zizzle." Dumilim ang mukha ni James. Inihagis niya ang Blithe Omniscience, humarap kay Zizzle, at inihampas ang kanyang kamao sa kanya. Ang mga extraterrestrial demons ay lumitaw sa Chaos District at nagsimulang umatake. Inihayag ni Zizzle ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat. Walang awas si James sa kanya. Inipon niya ang kapangyarihan ng 10-path technique sa kanyang kamao, kumislap bago si Zizzle, at umindayog sa kanya. Ang katawan ni Zizzle ay napapaligiran ng isang proteksyon na hadlang na nabuo ng kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito. Boom! Ang proteksyon na hadlang sa kanyang katawan ay agad na nabasag, at ang kawalan sa kanyang harapan ay agad na bumagsak. Tinamaan ng malakas na puwersa si Zizzle. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang proteksyon na hadlang ay lumaban sa karamihan ng puwersa, at napanatili lamang niya ang natitirang puwersa, na hindi sapat upang patayin siya. Kahit na nakaligtas siya sa pag-atake, siya ay malubhang nasugatan. Paano siya naging malakas? Gulat na gulat si Zizzle. Natatakot siyang manatili pa. Mabilis niyang iwinagayway ang Boundless Sword, at ilang sword energies ang sumambulat kay James. Nanatiling composed si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at madaling hinarang ang sword energies. Gayunpaman, sinamantala na ni Zizzle ang pagkakataong makatakas. Hinanap ni James ang kanyang aura at hinabol siya ng Blithe Omniscience. Pagkatapos umalis sa teritoryo ng Dooms, nagpakita siya sa isang hindi pamilyar na lugar sa loob ng Dark World. Ang lugar ay isang intersection sa pagitan ng Dark World at Chaos District. Ang buong lugar ay nababalot ng kadiliman, at ang itim na ambon ay tumagos sa hangin. Pagkarating sa Dark World, sinubukan ni James na hanapin si Zizzle. Gayunpaman, ang aura ni Zizzle ay nawala ng walang bakas. Kahit anong pilit niyang hanapin siya, hindi nagtagumpay ang mga pagsisikap niya. Saan siya tumakas? Kumunot ang noo ni James. Swoosh! Isang sword energy ang tumagos sa kadiliman. Sakto namang nag-react si James at naiwasan ito. Ang sword energy ay tumama sa isang bulubundukin sa Dark World, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Pinakawalan ni James ang kanyang Zen, sinusubukang hanapin ang umaatake. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang anumang buhay na nilalang sa loob, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Hindi siya nagtagal matapos mabigang mahanap ang kinaroroonan ni Zizzle. Inihagis niya ang Blithe Omniscience at bumalik sa teritoryo ng Dooms. Ang lugar ay may hindi mabilang na mga itim na butas at isang walang katapusang stream ng mga halimaw na sisingilan palabas. Maraming powerhouses ang napilitang makibahagi sa labanan. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay piniling tumakas. Nagmadali silang lumabas mula sa pagkubkob ng halimaw na hukbo at mabilis na nagtungo sa endless space sa labas ng Chaos District. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa endless space at tinalakay ang sitwasyon. Ang layunin ni Zizzle ay isakripisyo ang buong Chaos District para buhayin ang kanyang ama. Internal affair ito ng Chaos District, kaya hindi na natin kailangang makisali. Tama iyan. Ang mga extraterrestrial demons ay umaatake lamang sa Chaos District at hindi sa ibang mga distrito. Baka matarget din ang ating mga distrito kung makikialam tayo at magagalit sa extraterrestrial demons commander. Dapat lang tayong tumabi at panuurin kung paano nangyayari ang mga bagay. Napag-usapan at nagpasya ang powerhouse na huwag lumahok sa laban dahil ito ang problema ng Chaos District.
Nagmamadaling pumunta si James sa mga guho sa teritoryo ng Dooms at nakitang iilan na lamang ang mga magsasaka upang labanan ang mga halimaw, samantalang ang karamihan sa kanila ay lumikas na. Bagamat makapangyarihan ang mga magsasaka na lumalaban pa rin, nagpupumilit silang sugpuin ang walang katapusang alon ng mga halimaw. Inilabas ni James ang kanyang Zen para i-scan ang lugar. Natuklasan ni James na lumitaw din ang mga black hole sa buong Chaos District, at hindi mabilang na mga halimaw ang lumitaw. Ang bawat rehiyon ng Chaos District ay nahulog sa kaguluhan. Maraming lahi, sekta, at pamilya ang nanguna sa kanilang mga alagad upang labanan ang mga halimaw. Gayunpaman, ang kabuuang lakas ng Chaos Districts ay masyadong mahina, at hindi sila kalaban sa mga hukbo ng mga halimaw. Ilang mas mahihinang sekta ang nabura sa loob lamang ng maikling sandali. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga buhay na nilalang ng Chaos District ay ganap na mapapawi sa loob ng 10,000 taon. Naunawaan ni James ang kalubhaan ng bagay. Mabilis siyang nagsumite ng supernatural power at nag-live sa buong Chaos District. Ang kanyang broadcast ay na-project sa buong 9 districts. Inilabas niya ang totoong Endless Heart. Ang Endless Heart ay kasing laki ng basketball at nagbuga ng nakakasilaw na puting glow. Mga kapwa ko magsasaka. Nag-play ang broadcast ni James sa ilang pangunahing lungsod ng makapangyarihang universo, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses. Ako ito, James Caden. Ang mga extraterrestrial demons ay sumalakay at kasalukuyang kinubkob ang Chaos District. Nakipagsabwatan ang Chaos District's Doom Race sa ikalawang commander ng extraterrestrial demon, na nagpaplanong sirain ang buong Chaos District. Kaharap ko ang totoong Endless Heart. Bilang Endless Lord, hinihiling ko sa mga powerhouse mula sa iba't ibang sekta at pamilya sa buong 10 distrito na pumunta sa Chaos District upang suportahan kami sa labanan laban sa extraterrestrial demons. Dapat nating patayin ang mga extraterrestrial demons na ito, itigil ang plano ng Dooms, at iligtas ang Chaos District. Kaagad pagkatapos, ipinakita ni James ang halimaw na kumukubkob sa iba't ibang rehiyon ng Chaos District sa kanyang broadcast. Si James ay nakikiusap para sa kanilang tulong ngunit nag-issue din ng utos bilang Endless Lord. Makapangyarihan siya ngunit hindi kayang lutisin ng mag-isa ang sakuna ng Chaos Districts. Kailangan niya ng mas maraming powerhouses para sumali sa labanan at harapin ang hukbo ng mga halimaw na patuloy na umuusbong mula sa mga black hole. Samantala, ang pangunahing layunin niya ay hanapin at patayin si Mephisto. Sa pagkamatay ni Mephisto, matatapos ang labanan. Sa sandaling iyon, mabilis pa ring sumusulong ang human universe sa Endless Void. Ang human universe ay hindi umalis sa Chaos District. Sa kabutihang palad, ang mga extraterrestrial demons ay hindi nagpakita malapit sa kanila. Umupo si Jacopo sa pinakamataas na upuan sa main hall ng Heavenly Court. Ang hindi mabilang na mga powerhouse mula sa human race ay nagtipon din. Pagkatapos panoorin ang broadcast, tumayo si Jacopo at sinabing, "The Chaos District is under attack by extraterrestrial demons. Paano na lang tayo aalis? Mga mandirigma ng Heavenly Court, pakinggan ang aking utos. Babalik tayo at papatayin ang mga extraterrestrial demons." Umalangaw-ngaw ang boses ni Jacopo sa buong human universe. "Oo, sir." Isang malakas at maayos na boses ang nagmula sa labas ng main hall. Di nagtagal, hindi mabilang na mga mandirigma ng Heavenly Court ang nagtipon. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Wendell sa Ancestral Blood Master. Sa mga tao, ang Ancestral Blood Master ang pinakamalakas. Siya lang din ang nakaabot sa Chaos rank. Ang Ancestral Blood Master ay may time na ekspresyon. Pagkatapos isaalang-alang ito, sinabi niya, nasa panganib ang Chaos District. Paano tayo uupo at huwag pansinin ito? Gayunpaman, sino ang patuloy na mamumuno sa human universe palabas ng Chaos District kung lahat tayo ay pupunta sa digmaan? Humakbang si Thea at sinabing, "Ama, dapat kang manatili upang ipagpatuloy ang paggalaw sa sansinukob ng tao. Samantala, ang iba sa amin ay sasali sa labanan." Ang Ancestral Blood Master ay umiling at hindi sumang-ayon, "Hindi ko iyon papayagan." Tumingin siya sa mga anak ni James at sinabing, "Winnie, Zane, Jacopo, Noel.
Kayong apat ay manatili sa Heavenly Court at magpatuloy sa paggalaw sa human universe. Sumama sa akin ang iba. Alam ng Ancestral Blood Master na ito ay isang nakamamatay na labanan. Kaya naman, tumanggi siyang hayaan ang mga anak ni James na lumahok sa digmaan. Lolo. Ang Ancestral Blood Master ay tiyak na sinabi, nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos, nag-utos siya, Heavenly Court Army, assemble. Matapos makita ang pagtawag ni James para sa tulong, ang Ancestral Blood Master at ang mga powerhouse ng Heavenly Court ay nagtipon. Samantala, ang pangunahing bulwagan ng Verde Academy, si Lothar, ay nagpatawag ng mga elder at powerhouses ng 5 bahay para sa isang pulong. Ang mga extraterrestrial demons ay naglunsad ng isang pag-atake. Ang Chaos District ay nahaharap sa isang krisis. Ipasa ang aking utos at tipunin ang mga alagad ng 5 bahay. Pagkatapos, ipadala sila sa Chaos District para magbigay ng suporta. Kasunod ng utos ni Lothar, ilang lumilipad na barkong pandigma na kasing laki ng mga planeta ang nagtipon sa labas ng Verde Academy. Ang mga powerhouse ay lumipad mula sa mga espiritual na bundok at umakyat sa mga barkong pandigma. Matapos magtipon ang mga powerhouse ng Verde Academy, umalis sila patungo sa Chaos District. Maraming iba pang mga sekta, puwersa, at pamilya mula sa ibang mga distrito ang nagpadala din ng mga powerhouse upang suportahan ang Chaos District sa labanan. Gayunpaman, ang mga nakatagong sekta, pamilya, at mga ortodokso ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pakikilahok sa digmaan. Noong panahon ni Emperor Raya, inatake ng extraterrestrial demons ang buong Endlos. Noon pa man, hindi man lang sila sumasali sa labanan. Sa makatuwid, imposibleng magbigay sila ng tulong ngayong sinasalakay na ng mga extraterrestrial demons ang Chaos District. Maraming powerhouses ang nakikipaglaban pa rin sa hukbo ng mga halimaw sa gumuhong teritoryo ng Dooms. Sa kabutihang palad, ang labanan ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol. Gayunpaman, ang ibang bahagi ng Chaos District ay nakipaglaban sa mga alon ng mga halimaw dahil kulang sila ng mga powerhouse upang kontrolin ang mga laban. Sa ilalim ng mga agresibong pag-atake ng mga halimaw na hukbo, sila ay patuloy na umaatres. Ang espiritual na kapangyarihang naiwan matapos ang Kalunos lunos na pagkamatay ng hindi mabilang na mga nilalang ay nawala sa kawalan. Naramdaman din ni James ang espiritual na kapangyarihang tinitipon at isinumpa, damn it. Malungkot at nakakatakot ang ekspresyon niya. Nagtagumpay ang plano ni Zizzle. Ang larangan ng digmaan ay inilipat sa Chaos District. Ngayong nalaman na ang ibang mga distrito, nagpapadala sila ng mga reinforcement para tulungan kami. Kung ang mga powerhouse na ito ay mamatay sa labanan, si Zayden ay magiging napakalakas pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Alam ni James na ang kanyang pagkilos ng pagtawag para sa backup ay nahulog sa bitag ni Zizzle. Gayunpaman, wala siyang magagawa kundi panuurin ang mga naninirahan sa Chaos District na mamatay ng malungkot kung hindi siya humiling ng mga reinforcement. Nasaan ba talaga sila? Inilabas ni James ang kanyang Zen, hinahanap ang kinaroroonan ni Mephisto. Hindi nagtagal, lumitaw ang Heavenly Court Army sa teritoryo ng Dooms. Ang Ancestral Blood Master at ang iba pang powerhouses ay lumitaw sa harap ni James. Ang Heavenly Court ng tao ay dumating upang sumuporta sa labanan. Isang maayos at malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Aliw na aliw si James na makita ang Heavenly Court Army. Ang Ancestral Blood Master ay nagsabi, ang iyong order ay ang aming utos, James. Tumingin si James sa hindi mabilang na mga powerhouse sa harap niya, pagkatapos ay itinuro ang mga itim na butas sa paligid at sinabing, ang mga alon ng mga halimaw ay walang katapusan. Upang maalis ang mga ito, kailangan nating pumasok sa mga black hole. Sa loob ng mga black hole na iyon, makikita mo ang isang nakatagong espasyo na may mga nilalang na tinatawag na ina. Ang mga ina ang may pananagutan sa paggawa ng mga alon na ito ng mga halimaw. Pagkatapos mong patayin ang mga ina, makakakuha ka ng isang itim na kristal. Kailangan ko ang mga itim na kristal, kaya panatilihin ang mga ito para sa akin. Ipinaliwanag ni James ang sitwasyon sa kanila. Alam na ng Ancestral Blood Master ang impormasyong ito. Ang kanyang phantom body ay nanatili sa loob ng maliit na espasyo sa loob ng katawan ni James sa loob ng ilang oras,
kaya alam na niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Alam ko na ang gagawin ko, James. Tuturuan ko sila kung ano ang gagawin at ipaalam sa iba pang powerhouse na sumusuporta sa Chaos District. Magpatuloy ka at gawin ang lahat ng kailangan mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa sitwasyon dito. Tiniyak siya ng Ancestral Blood Master, aalagaan namin ang mga halimaw na ito sa lalong madaling panahon. Gumaan ang pakiramdam ni James sa sinabi ng Ancestral Blood Master. Hindi na siya nagtagal at mabilis na umalis para hanapin sa Chaos District sina Zizzle at Mekaisto. Muling lumitaw si James sa Dark World, kung saan nawala sa kanya ang aura ni Zizzle. Dapat ay nasa malapit pa rin siya dahil nawala siya sa lugar. Matapos makapasok si James sa Dark World, maingat niyang hinanap ang aura ni Zizzle. Ang core ng formation ay matatagpuan sa periphery ng Chaos District, sa isang lugar sa Dark World. Nakaupo si Mekaisto sa isang lotus na posisyon sa isang kakaibang hitsura ng altar, at isang itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang mga itim na inscription ay umikot sa kanya. Si Zizzle ay nagpakita sa labas ng altar, tumingin kay Mekaisto na nagsasagawa ng ritual, at nagtanong, hanggang kailan pa? Nag-aalala siya dahil masyadong makapangyarihan si James. Kahit sa Endless Heart, wala siyang laban sa kanya. Ang lakas ni James na ikinababahala niya. Matagal na niyang binalak at pinaghandaan ang araw na ito at ayaw niyang masira ito ni James. Malapit na itong matapos. Hindi iminulat ni Mekaisto ang kanyang mga mata ngunit mahinahong sumagot, na control ang lahat. Ang aking hukbo ay naglunsad na ng mga pag-atake sa Chaos District, at si James ay tumawag na ng suporta. Hindi magtatagal at lilito ang mga powerhouse mula sa ibang mga distrito. Sa oras na dumating sila, ang Pormasayon ay magiging ganap na aktibo, na nagpapahirap sa kanila na umalis. Nag-aalalang tanong ni Zizzle, makapangyarihan talaga si James. Sigurado ka bang matatalo mo siya? Kahit na alam niyang makapangyarihan si Mekaisto, wala na siya sa kanyang kapanahunan pagkatapos na supilan sa Chaos Tablet sa hindi mabilang na mga taon. Si James ay hindi isang malaking bagay, sabi ni Mekaisto na may pagkadesdeen. Mag-iingat siya sa pagkilos kung ang kanyang kalaban ay si Emperor Raya. Kahit na nakuha ni James ang supernatural na kapangyarihan ni Emperor Raya, ang kanyang cultivation rank ay medyo mababa at walang halaga kumpara kay Emperor Raya. Tumahimik si Mekaisto matapos mapapanatag si Zizzle. Si James naman ay hinahanap pa rin sina Zizzle at Mekaisto. Lumipas ang oras araw-araw, at ang mga labanang nagaganap sa palibot ng Chaos District ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Ang mga powerhouse mula sa iba't ibang distrito ay dumating din upang sumama sa labanan ng sunod-sunod. Alam ng Ancestral Blood Master kung paano pumatay ng extraterrestrial demons at ibinahagi ang pamamaraan sa lahat. Di nagtagal, unti-unting na-control ang mga labanan sa buong Chaos District. Sa altar, nag-aalalang sinabi ni Zizzle, hindi na makakatagal ang tropa mo. Napakaraming powerhouses ang dumating para sumuporta sa labanan. Hindi magtatagal bago matapos ang digmaan. Dapat mong mabilis na mag-isip ng isang countermeasure. Mahinahong sabi ni Mekaisto, huwag kang mag-alala, simula pa lang. Ang mga halimaw na ginawa ngayon ay hindi masyadong malakas. Ang totoong labanan ay magiging pagkatapos ng mas maraming powerhouses na sumali sa labanan. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Mekaisto. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zizzle, at napabulalas siya, nandito si James. Nagulat na tumayo si Mekaisto. Tumingin siya sa kadiliman at nakita niya ang isang figure na unti-unting nangangapa pasulong. Calmly, he said, umalis ka muna. Wala nang silbi ang altar dito. Pupunta ako sa susunod na altar at kokontrolan ang formation. Ang altar na ito ay isa ring napakalaking Pormasayon. Pagdating ni James dito, makukulong siya at hindi na siya makakawala kaagad. Sige. Umalis si Zizzle nang walang pag-aalinlangan. Nanatili si Mekaisto sa pwesto, naghihintay na lumitaw si James. Samantala, isang babaeng nakaasol na damit ang nakikipaglaban sa isang halimaw sa isa sa mga labanan sa Chaos District. Matapos mapatay ang halimaw, may naiwan na itim na aura at binalot siya.
Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, lumitaw ang ilang pira-pirasong alaala. The demonic energy ay nagpasigla ng mga alaala sa kaibuturan ng mga buto ni Livy. Ilang pira-pirasong alaala ang bumuhos sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, marami siyang naalala tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, karamihan sa mga alaala ay mga piraso at piraso lamang. Dahil sa biglaang pagbawi ng kanyang mga alaala, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ibinalot ni Levi ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at napasigaw sa sakit. Hindi nagtagal, inayos niya ang sarili, alam niyang nasa isang larangan pa rin siya ng digmaan na napapalibutan ng mga halimaw. Kinuha ni Levi ang kanyang sandata at ipinagpatuloy ang pagpatay sa mga kalaban. Hindi siya naimpluwensyahan ng mga alaalang nabawi niya. Sa ngayon, tinuturing pa rin niya ang sarili niyang lingkod ni James. Sa sandaling iyon, sa isang lugar sa Chaos District, mayroong isang mahiwagang espasyo na puno ng mga inscription. Ang hindi mabilang na mga inscription ay nagsama-sama upang bumuo ng isang mahiwagang pattern. Ang lugar ay mukhang hindi kapani-paniwalang kakaiba. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ang lumitaw at sumigaw, "Pare M. Nandyan ka ba, Ama?" Ang babae ay walang iba kundi si Zizzle, na umalis sa madilim na mundo. Oo, isang paos na boses ang nagmula sa lupain ng mga inscription. Ama, gaano pa karaming enerhiya ang kailangan mo bago maperpekto ang iyong supernatural power? Tanong ni Zizzle. Muling umalangaw-ngaw ang boses. The more, the merrier. Maaari akong lumabas sa pag-iisa anumang oras. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang sandali sa ngayon. Kung mas maraming magsasaka ang namamatay, mas maraming enerhiya ang maaabsorb ko, at magiging mas malakas ako pagkatapos kong umalis sa pag-iisa. Ang aking cultivation base ay umabot lamang sa maagang yugto ng Chaos Essentia rank. Pagkatapos isakripisyo ang Chaos District, baka makapasok ako sa Chaos Completer rank. Gumaan ang pakiramdam ni Zizzle sa kanyang mga sinabi. Sinabi ni Zayden, na sumanib sa Chaos Heavenly Path, magpatuloy ayon sa aming plano. Tama ang iyong unang hula tungkol sa pagiging variable ni James. Gayunpaman, mayroon tayong pangalawang commander ng extraterrestrial demons na haharap sa kanya. Hayaan mo silang mag-away. Pagkatapos kong umalis sa pag-iisa, haharapin ko silang dalawa ng magkasama. Pagkatapos kong alisin ang mga extraterrestrial demons, ako ang magiging Endless Lord, ang pinakamalakas na magsasaka ng Endless. Talagang unpredictable variable si James. Mula sa pagpapakita niya hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita si James, at hindi ko rin masabi kung saan siya nanggaling. Si Zayden ay sumanib sa Chaos Heavenly Path, at lahat ng bagay sa loob ng Chaos District ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, hindi niya makita si James o tingnan ang pinagmulan at hinaharap ni James. Ang tanging nakumpirma ay si James ay isang variable sa kanyang plano. Tanong ni Zizzle, ano ang susunod naming gagawin, Ama? Ipaubaya mo na lang kay Mekaisto. As long as we offer enough benefits to Mekaisto, it will be enough to get him to work for us. Sige. Sa sandaling iyon, si James ay dahan-daang nangangapa sa madilim na mundo ng Chaos District. Patuloy siyang gumamit ng extrapolation formation upang maghanap ng mga kaugnay na pahiwatig. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang mahiwagang altar. Ang altar ay mukhang kakaiba, at isang lalaki ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa itaas nito, na naglalabas ng masamang aura. Nang lumitaw si James, iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang aura ay naging mas mapilit. Buong alerto si James. Tinitigan niya si Mekaisto sa altar at tinawag ang Chaos Sword. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at 10 uri ng kapangyarihan. Agad na lumakas ang kanyang aura matapos ay activate ang kapangyarihan ng 10 Path Techniques. 2/3. Sa wakas nandito ka na, James. Dahan-daang tumayo si Mekaisto habang nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at mayabang. Kahit na nakuha na ni James ang mana ni Emperor Raya, hindi siya natakot dahil mababa ang cultivation base ni James. Ngumuso si James. Itinulak niya ang kanyang Chaos Sword at pinakawalan ng Heaven-piercing sword art ng walang pag-aalinlangan.
Isang nakakatakot na sonic sword energy ang dumaan at lumapit sa altar. The sword energy tumama sa altar, nabasag ito sa mga piraso. Ang katawan ni Mekaisto ay nag-transform sa ilang itim na aura at naghalo sa kadiliman. Inihagis ni James ang Blithe Omniscience at hinabol siya. Gayunpaman, hindi mabilang na mga itim na inscription ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, na bumubuo ng isang spatial na hola. Siya ay nakulong sa loob ng spatial cage, at isang malakas na puwersa ang sumupil sa kanya. Kahit na siya ay pumasok sa Omniscience Path's 11th rank, ang kanyang katawan ay nasugatan. Agad niyang pinaandar ang kanyang Thousand Paths Holy Body, at ang mga kapangyarihan ng langit at lupa ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Ang mga kapangyarihang ito ay nagpalakas sa kanyang katawan at nakatiis sa pressure na dala ng spatial cage. Sa sandaling iyon, nagbago ang spatial cage, at napuno ng itim na lason na gas ang hola. Kahit na hinimok ni James ang kanyang kapangyarihan na labanan ito, ang mga nakal-alasong gas ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores. Agad na naapektuhan ng makamandag na gas ang kanyang utak kaya nahihilo siya. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na matutulis na talim ang dumampi sa kanya. Lumapit ang matatalas na talim na ito at tumusok sa kanyang katawan. Kahit na na-activate niya ang kanyang Thousand Paths Holy Body, hindi mabilang na mga pinsala ang natamo ng kanyang katawan. Break. Inilagay ni James ang kapangyarihan ng Ten Path Technique sa Chaos Sword, pagkatapos ay ginawa itong sword energies, na kumalat sa paligid. Ang silang formation ay nabasag kaagad. Bagamat nabasag ni James ang Porma Sion, nawala sa kanya ang aura ni Mekaisto. Pinagmasdan ni Mekaisto si James na sinira ang Porma Sion mula sa dilim. Bahagyang kumunat ang noo niya at napaisip, akala ko ang Porma Sion ay makakapigil kay James sandali. Hindi ko ini-expect na ganoon kadali niyang masira ang formation. Makapangyarihan ang batang ito. Hindi na siya nagtagal sa lugar. Ang kanyang katawan ay nagkalat sa hindi mabilang na itim na aura, na sumanib sa itim na ambon ng Dark World. Sa sumunod na sandali, nakarating na siya sa ibang lugar. Pagkatapos ng maikling paghaharap, nawalan ng malay si James kay Mekaisto. Isang boses ang umalangaw nang sisimulan na niyang hanapin si Mekaisto. Nasaan ka, James? Hindi na tayo makakatagal pa. Gumamit ng inscription ng Ancestral Blood Master para makipag-ugnayan kay James. Agad na nawala si James sa lugar at nagmamadaling bumalik sa Doom Universe, kung saan naroon ang Ancestral Blood Master. Ilang sandali pa, dumating siya sa labas ng Doom Universe. Ang labanan sa Doom Universe ang pinakamatindi. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga black hole ang nakapalibot sa endless void ng Doom Universe. Ang mga alon ng mga halimaw ay nagmamadaling lumabas sa mga itim na butas. Ang mga halimaw na hukbong ito ay talagang malakas. Kabilang sa kanila ang mga halimaw na hindi mas mahina kaysa sa isang powerhouse sa Chaos rank. Ang Ancestral Blood Master, Windale, Whale, Livy, Sochi, at ang iba pang powerhouses ay nahuli sa isang matinding labanan. Sila ay kinubkob ng mga halimaw, hindi mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Anong nangyari? Si James ay nagpakita sa harap ng Ancestral Blood Master, nagpakawala ng malakas na aura, at pinunasan ang mga halimaw sa paligid. Ang Ancestral Blood Master ay nasugatan at napuno ng dugo. Anya, hindi ko alam. Biglang lumakas ang mga halimaw. Lumingalinga si James sa paligid at tinitigan ang endless void sa labas ng Doom Universe. Natuklasan niya ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa mga black hole. Itinaas niya ang Chaos Sword at nilaslas ang kawalan ng ilang beses. Lumitaw ang ilang sword energies, dumaan sa mga black hole, at nagdulot ng pagsabog sa loob ng espasyo ng black hole. Dumagundong. Wala ng mga halimaw na lumitaw pagkatapos na wasakin ni James ang mga black hole sa labas ng Doom Universe. Agad niyang binaligtad ang takbo ng labanan. Ang Ancestral Blood Master ay agad na nag-utos, mabilis, pumunta sa ibang mga rehiyon ng Chaos District para magbigay ng suporta. Battles ay sumiklab sa buong Chaos District. Bagamat maraming powerhouse ang dumating upang sumuporta, ang mga labanan ay mabilis na sumiklab, at maraming reinforcement ang papunta pa rin sa Chaos District.
Kahit na ginamit nila ang kanilang time path power sa paglalakbay, magtatagal pa rin bago sila makarating. Bagamat nalutas na ang labanan sa Doom Universe, ang iba pang mga lugar ng Chaos District ay nakikibaka pa rin laban sa mga halimaw na hukbo. Ang Cloud Universe ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Ang Ursa Universe ay nasa state of emergency. Ang Dragon Universe ay nilabag. Natalo na ang mga anghel. Ang kanilang patriarka, si Jethro, ay namatay sa labanan. Ang mga ulat ng balita tungkol sa iba pang mga rehiyon ng Chaos District ay bumuhos. Ang mga halimaw na umaatake ay naging mas malakas, at iba't ibang mga lugar ay nasa isang krisis. Sa kasamaang palad, ang ilang maliliit na universo ay nasira halos kaagad. Ang sitwasyon ng Chaos District ay hindi optimistiko. Pagkulong. Si James ay nag-hover sa itaas ng Doom Universe. Pinaandar niya ang Endless Heart, at naglabas ito ng mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, huminto ang oras ng Chaos Distorted. Pagbabaligtad ng oras. Unti-unting bumalik ang oras bago ang alon ng mga halimaw ay naglunsad ng mga pag-atake sa Chaos District. Bagamat umuurong ang panahon, ang mga powerhouse na dumating upang sumuporta ay nanatili sa Chaos District. Biglang lumitaw ang Chaos Heavenly Path at pinasigla ang daloy ng oras, ibinalik ito sa orihinal nitong timeline. Damn it! Nagdilim ang ekspresyon ni James, alam niyang nakialam si Zayden. Dahil hindi na pinuprotektahan ng Chaos Heavenly Path ang Chaos District, ano ang silbi nito? Malamig ang ekspresyon ni James. Sa sandaling iyon, mukha siyang Grim Reaper, at isang malakas na evil energy ang lumabas sa kanyang katawan. Malamig niyang sinabi, "Sira." Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong lugar. Kaagad pagkatapos, ang puso ng Endless ay nagbagong anyo sa walang hangganan na espada. Pagkatapos, nilaslas niya ang Boundless Sword sa Chaos Heavenly Path. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na mga inscription ng Elysian upang bumuo ng isang pormasayon, na tinatakan si James sa loob ng Doom Universe. Isang nakakatakot na puwersa ang agad na bumagsak kay James. Gayunpaman, kasama ang walang hangganang sword, hindi natakot si James sa Chaos Heavenly Path. Sa katunayan, kaya niyang kontrolin ang Chaos Heavenly Path. Sinubukan ni James na kontrolin ang Chaos Heavenly Path. Gayunpaman, isinama na ni Zayden ang Chaos District. Upang maging tumpak, ang Chaos Heavenly Path ay hindi na isang Heavenly Path. Sa halip, si Zayden mismo. Sa ilalim ng pagsupil sa Chaos Heavenly Path, nasugatan ang pisikal na katawan ni James. Sa sandaling iyon, lumitaw ang iba pang District Heavenly Paths. Ang ibang District Heavenly Paths ay biniyayaan si James ng kanilang mga kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang pormasayon na nilikha ng Chaos Heavenly Path. Boom! Ang buong Chaos District ay nakarinig ng dumadagandong na pagsabog. Ito ay resulta ng pagtatangka ni James na sirain ang Chaos Heavenly Path. Ang Chaos Heavenly Path ay hindi nagawang labanan ng siyam na District Heavenly Paths. Ang Elysian inscriptions nito ay nagsimulang magwatak-watak at maglaho. Matapos wasakin ang Chaos Heavenly Path, nagsimulang gumuho ang Heavenly Paths ng mga universo sa Chaos District. Hindi na mapanatili ng Heavenly Path ng mga universo na ito ang kaayusan, at nahulog sila sa kaguluhan. Ang ilang mga halaman ay nagsimulang mag-mutate at magkaroon ng kamalayan. Kasabay nito, ilang mas mahihinang nilalang ang agad na nakakuha ng napakalaking lakas. Pagkatapos mawala ang mga pagpigil ng Heavenly Path, ilang powerhouse ang naging mas matapang sa kanilang mga ambisyon. Ang masasamang pagnanasa ng kanilang mga puso ay agad na lumaki. Ang pagkawasak ng Chaos Heavenly Path ay may mga kalamangan at kahinaan. Malayang makokontrol ni James ang lahat sa Chaos District, ngunit ang Chaos District ay magiging magulo. Ang ilang mga powerhouse na patay sa hindi mabilang na mga taon ay biglang mabubuhay. Ang timeline ng Chaos District ay magugulo, at ang mga makasaysayang kaganapan ay magkakapatong sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, hindi maabala si James sa mga kahihinatnan na ito dahil kailangan niyang iligtas ang Chaos District. Pagkatapos niyang sirain ang Chaos Heavenly Path, binalikan niya ang panahon bago salakayin ng mga halimaw ang Chaos District. Sa pag-urong ng panahon, nagbago rin ang mga alaala ng mga buhay na nilalang.
Iilan lang ang hindi naapektuhan ng kapangyarihan ni James. Samantala, sa isang lugar sa Chaos District ay isang runeland kung saan nagtipon ng District Elysian inscriptions. Ang mga inscription ng distrito ng Elysian ay pira-piraso, at ang isang figure ay malabo na makikita sa kanila. Ayos ka lang ba, ama? Nag-aalalang tumingin sa kanya si Zizzle. Wala namang seryoso. Isang boses ang nagmula sa mga basag na inscription. Hindi ko inaasahan na si Emperor Raya ay naghanda ng isang backup na plano. Ang Endless Heart na ibinigay niya sa akin ay peke. Si James ang may totoong Endless Heart. Ang pekeng Endless Heart ay maaari lamang humiram ng kapangyarihan ng 10 distrito makalangit na landas, samantalang ang tunay na Endless Heart ay maaaring kontrolin ang 10 distrito makalangit na daan. Tanong ni Zizzle, ano ang dapat nating gawin ngayon, ama? Ang mga pira-pirasong inscription ay nagtipon upang bumuo ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mataimtim na sinabi ng nasa katanghaliang gulang, ang pakikialam ni James ay talagang isang problema na hindi ko inaasahan. Ngayong nasira na niya ang Chaos Heavenly Path, ang susunod nating hakbang ay magiging napakahirap. Maaari lamang nating hintayin ang pagbuo sa paligid ng Chaos District upang maisaaktibo. Pagkatapos, ipapalaya na ni Mekaisto ang kanyang mga kamay at makakaharap si James. Pagkatapos, gagamitin ko ang pagkakataon na mag-absorb ng mas maraming enerhiya. Pagkatapos magsalita, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naghiwalay pabalik sa Elysian inscriptions. Ang Chaos District ay bumalik sa nakaraan, at lahat ng namatay sa labanan ay nabuhay na mag-uli. Gayunpaman, ang mga aksyon ni James ay may malaking bunga. Binalot ng nakakatakot na karma power ang kanyang buong katawan. Kahit na siya ay makapangyarihan, ang kanyang katawan ay patuloy na nasugatan ng mapangwasak na kapangyarihan ng karma. Lumapit si Thea at nakita si James na puno ng dugo. Bakas sa mukha niya ang kaawa-awa at pagkabalisa. Sinabi niya, nakagawa ka ng mahusay na mga hakbang upang iligtas ang Chaos District, ngunit ang iyong mga aksyon ay may kakilakilabot na mga kahihinatnan. Worth it ba talaga? Mariing sabi ni James, oo. Ang Chaos District ang aking tahanan. Hindi ito masisira hanggat nakatayo pa ako. Itinatag ni Emperor Raya ang 10 distrito at nilikha ang District Heavenly Paths na may Endless Heart. Bagamat nawasak ang Chaos Heavenly Path, madaling makagawa si James ng bagong Chaos Heavenly Path kasama ang Endless Heart pagkatapos niyang maalis sina Zizzle, Zayden, at ang extraterrestrial demons. Pansamantalang natapos ang labanan. Si Mekaisto, na nagtatago sa dilim, ay napangiti ng mahina at bumulong, I wasn't expecting James to be so capable. Sinira pa niya ang Chaos Heavenly Path. Gaya ng inaasahan mula sa Endless Heart na iniwan ni Emperor Raya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nakaapekto kay Mekaisto dahil malapit nang matapos ang formation. Tumayo siya sa isang altar at nagsagawa ng isang ritual. Hindi mabilang na mga misteryosong sigil ang lumabas sa kanyang mga palad at naglaho sa kawalan. Sa sandaling iyon, isang malakas na porma sayon ang naisaaktibo. Haha! Tikman ang 10,000 Demon Formation, James. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa sa Chaos District. Narinig ni James ang kanyang boses at naramdaman ang pag-activate ng isang nakakatakot na porma sayon. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang lumitaw. Ito ay masama. Nagbago ang ekspresyon ni James. Ang pagkawasak ng Chaos Heavenly Path ay naging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng Universe Heavenly Paths ng Chaos Districts. Ang lahat sa Chaos District ay hindi na napigilan ng kaayusan. Ang araw at gabi ay nabaligtad, at mahirap sabihin ang oras. Ang Chaos District ay wala sa ayos, at ang mga abnormal na kababalaghan ay nagsimulang mangyari sa lahat ng iba't ibang universo. Ngayong ganap na na-activate ang 10,000 Demon Formation, isang nakakatakot na puwersa ang nagsimulang walisin ang Chaos District. Kumunat ang noo ni James matapos maramdaman ang kapangyarihan ng formation. Agad niyang napagtanto kung bakit hindi pa nagpapakita si Mekaisto. Palihim kasi niyang ina-activate ang formation. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay at nagsumite ng supernatural power. Agad niyang tinipon ang mga powerhouse mula sa Heavenly Court na nakakalat sa buong Chaos District sa kanyang harapan. Agad namang nagtanong si Thea, anong nangyayari, James?
Mataimtim na sinabi ni James, nahulog tayo sa bitag nila. Ang 10,000 Demon Formation ay ang ultimate trump card ni Mekaisto para isakripisyo ang Chaos District. Walang kwenta kayong manatili sa Chaos District ngayon. Kailangang patayin si Mekaisto at basagin ang 10,000. Pagbuo ng demonyo. Ikinaway ni James ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan para piliting paalisan ang mga powerhouse ng Heavenly Court. Sa sumunod na sandali, bumalik na sila sa human universe. Kahit na malakas ang 10,000 Demon Formation, kayang mag-teleport si James ng ilang tao palayo. Bagamat maaari niyang ipadala ang mga powerhouse ng Heavenly Court palabas ng formation, imposible para sa kanya na ipadala ang lahat ng buhay na nilalang sa Chaos District sa kaligtasan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang mabilis na tapusin ang labanan. Kahit na masira ang Chaos District, magagamit niya ang Endless Heart para ibalik ito at buhayin ang lahat ng namatay. Swoosh! Isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang ikalawang commander ng extraterrestrial demons, si Mekaisto, ay nagpakita na sa wakas. Nakasuot ng itim na robe si Mekaisto at may mahabang itim na buhok. Siya ay medyo gwapo ngunit nagradiated ng isang masamang enerhiya. Ngumiti siya ng nakakatakot kay James pagkatapos magpakita. Tinitigan ni James si Mekaisto at nagtanong, ano ang mga benepisyong naibigay sa iyo ni Zizel? Bakit mo siya tinutulungan? Bakit mo tinutulungan si Zayden na linangin ng napakasamang supernatural power? Ngumiti si Mekaisto at sumagot, I don't mind telling you. Nililinang ni Zayden ang isang makapangyarihang paraan ng paglilinang na nagmula sa ating uri. Bago pa ako masil, nakipag-deal na ako sa kanya. Inabot ko sa kanya ang cultivation method para tulungan niya akong makatakas. Yun lang. Hindi makapaniwala si James. Mahinahong sabi ni Mekaisto, syempre, meron pa. Gayunpaman, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong malaman ang katotohanan. Tinitigan siya ni James ng masama at sinabing, you're no match for me. Kung ikaw ay nasa iyong kalakasan, mag-iingat ako. Gayunpaman, matagal ka nang nabuklod, at ang iyong lakas ay lubhang hamina. Wala ka nang natitira kahit 1/10 bahagi ng iyong lakas. Hindi ko kailangan ng 10 bahagi ng aking lakas para sugpuin at patayin ka. Tiwala si Mekaisto. Siya ang ikalawang commander ng extraterrestrial demons. Noong panahon ni Emperor Raya, si Emperor Raya lang ang may kakayahang supilan siya. Kahit na ang makapangyarihang Sword Demon at Rune Arts Grandmaster ay walang kapantay para sa kanya. Kaya naman, kumpiyansa siyang talunin si James kahit na wala pang 1/10 bahagi ng kanyang lakas. Namumulaklak ang buong katawan ni James na may 3 nakasisilaw na halos, at ang mga kapangyarihan ng iba't ibang landas ng langit at lupa ay sumasangga sa kanya. Ipinatawag niya ang Chaos Sword at inilagay ang kapangyarihan ng 10-path technique sa espada. Sa pagkakataong iyon, ang lakas ng aura niya. Kahit na ang kanyang kalaban ay ang extraterrestrial demon's second commander, siya ay walang takot. Itinutok niya ang Chaos Sword kay Mekaisto at kumpiyansang sinabi, papatayin kita, pagkatapos ay alisin mo si Zayden. Kanina pa pinapansin ni Zizel ang bawat kilos ni James. Matapos makita siyang lalabanan niya si Mekaisto, nabalisa siya. Pare, sa pagitan ni na James at Mekaisto, sino sa tingin mo ang mas malakas? Tanong ni Zizel. The Almighty Dragon General Chapter 4,979 na isang boses ang nagmula sa nakakalat at magulong Elysian inscriptions na nakapalibot sa kanya. Hindi ko masasabing sigurado. Napakalakas ni Mekaisto noon. Hanggang ngayon, napakalakas pa rin niya. Halos walang makakalaban sa kanya sa 10 distrito ng Endlos. Gayunpaman, si James ay hindi mahuhulaan. Hindi ako sigurado kung sino ang mas malakas, ngunit hindi mahalaga. Ang 10,000 Demon Formation ay na-activate na at patuloy na uubusin ng Chaos District, dahan-daang pinapataas ang aking lakas. Hindi na mahalaga kung sino ang mananalo. Pareho silang matatalo. Kapag lumabas ako sa pag-iisa, ni hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Si Zayden ay mayroon ng pangkalahatang ideya kung paano magpapatuloy ang mga bagay-bagay. Ang ikalawang commander ng extraterrestrial demon, si Mekaisto, ay isa lamang sakripisyo sa kanyang plano. Napakatalino mo, ama.
Nagkatitigan sina Mephisto at James sa mabituing kalangitan ng Doom Universe. Hinawakan ni James ang Chaos Sword at naglabas ng nakakatakot na aura. Nasa likod ni Mephisto ang kanyang mga kamay at mahinahong sinabing, "Sige at kumilos ka, James. Gusto kong makita kung gaano kakalalim sa Tenfold Realms Transcendent Art na ginawa ni Emperor Raya. Sa gusto mo." Itinutok ni James ang kanyang espada kay Mephisto, at ilang sword energies ang nagkatotoo. Kaagad pagkatapos, sumikat si James sa harap ni Mephisto. Agad na napalibutan si Mephisto ng ilang clone ni James. Di nagtagal, nabuo ang isang nakakatakot na sword world at nakulong si Mephisto. Pagkatapos, ilang sonic sword energies ang dumaan sa kanya. Nakatayo si Mephisto sa gitna ng sword world habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Biglang lumitaw ang itim na enerhiya mula sa kanyang katawan at natipon sa isang liwanag na bilog sa paligid ng kanyang katawan. Boom! Magkasunod na nangyari ang mga pagsabog sa sword world. Naabot na ni James ang Omniscience Path H's 11th rank at ang Chaos rank. Sa pagdaragdag ng 10 path techniques, nakakatakot ang kanyang lakas. Bilang resulta, ang mga sword world na kanyang nabuo ay makapangyarihan. Sa kabila nito, hindi masira ng malakas na kapangyarihan ng sword world at ng sword energies ang protective barrier ni Mephisto. Masyado kang mahina. Isang monotone na boses ang nagmula sa sword world. Itinaas ni Mephisto ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang espasyo sa loob ng sword world. Boom! Ang sword world at sword energies ay sumabog. Ang buong Doom Universe ay nawasak, pinatay ang lahat ng buhay na nilalang nito. Pinagmasdan ni Zizel ang lahat mula sa dilim. Kumunot ang noo niya at sinabing, paanong malakas si Mephisto? Nasa pinakamalakas na kalagayan na ni James. Na-activate niya ang Omniscience Path H's 11th rank at pumasok sa Chaos rank. Bukod dito, nilinang niya ang 10 path techniques. Gayunpaman, napakadaling nawasak ni Mephisto ang kanyang sword world. Oo naman. Siya ang pangalawang commander ng extraterrestrial demons, kung tutuusin. Noon, ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng kanyang dakilang commander at Emperador Raya. Maging si Emperor Raya ay kailangang gumawa ng todo upang talunin si Mephisto sa kanyang kalakasan. Kahit na nakuha ni James ang mana ni Emperor Raya, nasa maagang yugto pa lang siya ng Chaos 11 Limita rank. Bagamat kulang na lamang sa 1/10 bahagi ng kanyang lakas ang natitira, ito ay higit pa sa sapat upang sugpuin si James. Pare, kung mamatay si James, masusupol mo ba si Mephisto pagkatapos umalis sa pag-iisa? Nag-aalala si Zizel na hindi madaig ng kanyang ama si Mephisto. Natahimik si Zayden. Maya-maya, sabi niya, hindi ako confident, so I'm depends on James to severely injure Mephisto. Kung hindi ko maalis si Mephisto, wala akong magagawa kundi panindigan ang aming kasunduan at makisama sa kanya. The Almighty Dragon General Chapter 4,980 bak nang maglunsad si Emperor Raya ng counterattack laban sa extraterrestrial demons, alam ni Mephisto na matatalo ang kanyang panig. Sa kabila nito, mayroon siyang misyon na dapat tapusin at hindi makalikas. Nang magsimulang lumaban si Emperor Raya, nilapitan niya si Zayden, na medyo mahina pa rin. Nadama niya na sa loob ng Endlos, si Zayden ang magiging pinakakapaki-pakinabang sa kanya. Ang pakikipagtulungan kay Zayden ang magiging pinakaligtas na opsyon. Kahit na may mga panganib, pinili pa rin niyang makipagkamay kay Zayden. Binigyan niya si Zayden ng Forbidden Art na linangin. Gayunpaman, pinigil niya ang ilang impormasyon at hindi ibinigay kay Zayden ang huling bahagi ng Forbidden Art. Nakipag-deal siya na ibigay ito kay Zayden pagkatapos lang na makalabas siya sa Chaos Tablet. Mabuti na lang at naging matagumpay ang kanyang plano, at nailigtas nga siya ni Zayden. Nakagawa na sila ng plano nang gumawa ng kanilang deal. Hinulaan nila na aalis si Emperor Raya sa Endlos, kaya naghanda na sila ng maaga. Nagplano silang magsakripisyo ng isang distrito para maging perpekto ang supernatural power ni Zayden. Pagkatapos, kukunin ni Zayden ang kontrol sa 9 na distrito ng Endlos, samantalang siya ay aalis patungo sa madilim na mundo at kukunin ang kontrol bilang Dark Lord. Ang layunin ni Mephisto sa pagiging Dark Lord ay upang maghanda para sa kasunod na pagsalakay ng extraterrestrial demon.
Ito ang ibig sabihin ni Zayden sa pagsama sa Mekaisto. Gayunpaman, may ibang ideya si Zayden sa isip. Mas maganda kung si Mekaisto ang pumatay kay James. Gayunpaman, kung mabubuhay si James at mapatay si Mekaisto, gagawa siya ng aksyon at papatayin siya. Kung matagumpay na naalis ni Mekaisto si James, binalak ni Zayden na kumilos laban kay Mekaisto upang subukan ang kanyang lakas. Kung may kapangyarihan siyang patayin si Mekaisto, gagawin niya iyon. Kung hindi, hahayaan niyang pumasok si Mekaisto sa Dark World para maging Dark Lord. Sa larangan ng digmaan, mabilis na sinira ni Mekaisto ang Sword World ni James. Talagang makapangyarihan ang Ten Path Techniques. Mahina hong sinabi ni Mekaisto, nasa unang yugto ka pa lang ng Chaos Imiter rank ngunit napakalakas ng Ten Path Techniques. Sayang kulang ang cultivation rank mo. Kung nasa Chaos Completer rank ka na, baka hindi ako katapat mo. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Lalamunan kita at gagamitin ang banal na katawan ng Thousand Paths mo para maibalik ang aking lakas. Kahit na si James ay nagpakita ng nakakatakot na lakas, si Mekaisto ay hindi natakot. Dahan-dahan siyang lumapit kay James, hakbang-hakbang. Mabagal siyang lumakad, at sa bawat hakbang niya, isang mahiwagang puwersa ang kumakalat. Unti-unting bumilis ang kanyang lakad, at agad siyang humarap kay James. Kitang-kita ni James ang pinagdaanan niyang papalapit, pati na rin ang kanyang aura, ngunit hindi siya nakapag-react. Pinagmasdan niya ang palad ni Mekaisto na unti-unting lumalapit sa kanya. Biglang nag-recompose si James at pinalayas ang Blithe Omniscience para makatakas. Gayunpaman, ang espasyo sa lugar ay tinataka ng isang mahiwagang kapangyarihan. Hindi niya naiwasan ang pag-atake at wala siyang pagpipilian kundi itaas ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake. Boom! Nagsalubong ang kanilang mga palad. Isang itim na aura ang bumalot sa braso ni James, napilayan ang braso nito. Ang mga sugat ay patuloy na kumakalat, dahan-daang lumalapit sa kanyang katawan. Nagulat si James. Mabilis niyang tinawag ang Ten Path Techniques powers para i-neutralize ang Black Aura. Kasabay nito, naglagay siya ng ilang distansya sa pagitan nila ni Mekaisto. Hindi siya hinabol ni Mekaisto. Paimpol siyang nakalutang sa boses, pinagmamasdan ng sugatang James na may katuwaan. Nang sumulpot si James sa di kalayuan ay nakabawi na ang kanyang braso. Kinilabutan siya sa lakas ni Mekaisto.